Malayo pa raw ang posibilidad na mabibigyan ng clemency si Mary Jane Veloso ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi naman ng Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ito. Nasa frontline ng balitang niya, si Camille Samonte. Kaya po, pinapanawagan po Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo sa Baclaran Church para ipanawagan at mangalap ng pirma sa sinusulong nilang clemency para palayain si Mary Jane Veloso. Mismong si Mary Jane din ang nanindigang wala siyang kasalanan matapos makulong ng 14 na taon sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Clemency, Mapawalang sala? mapawalang sala. Okay, bakit? Okay, sige. Kasi wala akong kasalanan. Pati ang non-government organization na Kabarbumi na tumulong kay Mary Jane habang nasa kulungan siya, ganyan din ang panawagan. It's not only clemency but make sure the case of the human trafficking will be continue and implement because she is a victim of the human trafficking. She's not drug trafficker. Pero kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, kailangan munang pag-aralan yan. Malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is, and we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Wala namang condition ang binigay ng Indonesia, so it's really up to us. Sabi naman ng Department of Justice, hindi pwedeng madaliin ang pagbibigay ng clemency dahil dadaan pa ito sa Board of Pardons and Parole. Kailangan po magkaroon ng rekomendasyon ang Board of Pardons and Parole na i-elevate po sa ating Pangulo bago po siya makapag-grant ng executive clemency or pardon. Matagal na proseso po yan. Kung hindi man mabigyan ng clemency, pag-aaralan din ng Department of Justice kung kwalipikado si Mary Jane na makakuha ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Sa Revised Implementing Rules and Regulations ng GCTA Law, lahat ng persons deprived of liberty, maging ang mga convicted ng heinous crimes, ay pwede nang mapasama sa GCTA. Sa ngayon, 2 buwan muna si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center ng Correctional Institution for Women. Dadaan siya sa diagnostic evaluation at initial security classification bago ilipat sa maximum security. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.